Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong palakpakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Dalawang buwan na ang nakararaan nang ako po ay naimbitahan magmisa sa isang nawalan ng minamahal sa buhay. At pagpunta ko doon sa kanilang burol, nakita ho ako nung mister na nawala. At ang dali-dali niya sa aking sinabi, "Father, wala na po ang aking asawa." At ang sabi niya sa akin, "Father, kasalanan ko po." Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin nung kanyang sinasabing kasalanan ko po. Sabi niya, "Father, mukhang hindi ko po siya napaglaban hanggang sa dulo." Habang patuloy siyang nagkukwento, kinuwento niya sa akin yung mga huling oras na kapiling niya yung kanyang asawa. Kinuwento niya rin sa akin yung mga oras na sinasamahan niya yung kanyang asawa papunta ng hospital. Kinuwento niya rin sa akin nung unang nalaman nilang may sakit yung kanyang mister. At sa bandang dulo ng aming pag-uusap, nandoon yung bigat sa kanyang puso. Sabi niya, "Father, wala na talaga akong nagawa. Pero ang tanong ko lamang, baka ang isipin ng asawa ko, binitiwan ko siya, iniwan ko siya." Mga kapatid, bakit ko sinisimulan sa ganitong kwento ang aking pagninilay sa gabing ito? Sa araw na ito, ginugunita po natin ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati, Our Lady of Sorrows. At bakit ho natin ipinagdiriwang ang pagdadalamhati o inaalala ang pagdadalamhati ni Maria? Alam natin mga kapatid, sa buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno, lagi niyang kapiling ang kanyang mahal na ina. Mula sa kanyang kapanganakan, mula nang inialay siya sa templo, mula nang sinabihan silang umalis sa Ehipto, mula nang si Jesus ay nagmisyon, mula nang si Jesus ay pumunta sa iba't ibang lugar para gawin ang gustong ipagawa sa kanya ng Diyos Ama, kasama niya si Maria.
Ngunit hindi lamang po sa kasiyahan na kasama ni Jesus ang kanyang ina. Sa pagdadalamhati ni Jesus, nakita yon ni Maria. At marahil alam ng mga nanay po ito na tila napakasakit para sa isang ina na makita yung kanilang anak na nahihirapan. Napakasakit para sa isang ina na makita nila yung kanilang anak hinahampas, nagdurusa, puno ng dugo, at sa bandang dulo, ipinako sa krus at namatay. Ngunit mas masakit sa isang ina na makita yung kanyang anak na parusahan, na alam niya sa kanyang sarili, walang pagkakasala ang kanyang anak na si Jesus. Ngunit si Maria, hanggang sa dulo ng buhay ni Jesus, hindi niya iniwan. Tumayo siya hanggang sa paanan ng krus. Tumayo siya kasama ni Jesus. At ano pong ipinapaalala nito sa atin, mga kapatid? Isang bagay lamang po, ang pag-ibig ni Maria kay Jesus. At anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig na hindi nang iiwan. Pag-ibig na hindi nang iiwan, bagkus pag-ibig na sinasamahan sa hirap, sa ginhawa, sa lungkot, sa saya. Dahil ganun ang pag-ibig, walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon. Ang pagmamahal ni Maria, tumayo kasama ni Jesus, tumayo hanggang sa paanan ng krus. At yan marahil ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito. Tama, nandoon yung pagdadalamhati. Pero kasama sa pagdadalamhati ni Maria, ang kanyang pagpapakita ng pag-ibig. Dahil hanggang sa dulo ng kanyang buhay, sa dulo ng buhay ng kanyang anak dito sa lupa na si Jesus, hindi niya iniwan. Hindi niya pinabayaan. Dahil mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig, hindi nang iiwan. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin yung ating ebanghelyong napakinggan, marahil baka sabihin natin, Father, akala ko ba walang nang iiwan? Pero tandaan natin si Jesus, Father, umakyat sa langit. Pero napakaganda po ng tagpo na ito sa ating ebanghelyong napakinggan. Nang sinabi ni Jesus sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. Ibig sabihin, inihabilin ang bawat isa sa atin kay Maria. Inihabilin ng mahal na pong Jesus Nazareno ang bawat isa sa atin kay Maria. Dahil hanggang sa dulo, ang inisip niya pa rin ay ang kapakanan ng kanyang mga alagad. Kapakanan ng bawat isa. Ibig sabihin, mga kapatid, pinapaalala din sa atin na ang pagmamahal ng Diyos hindi nang iiwan. Ang pagmamahal ng Diyos ay laging gumagabay sa ating buhay.
sa tulong ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, lahat naman po tayo nakakaranas ng pagdadalamhati. Lahat naman tayo nakakaranas ng hirap. Pero sa kabila ng pagdaranas ng paghihirap at pagdadalamhati, sana piliin pa rin nating huwag mang-iwan. At sa pagpili natin ng hindi mag-iwan, ito po rin ang mga bagay na tayo ay umiibig at nagmamahal. Kagaya ni Maria, na sa kabila ng kanyang pagdadalamhati at paghihirap, pinili niya pa rin hindi iwanan si Jesus dahil sa kanyang pagmamahal. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang bagay na ating dalhin at pagnilayan na ang pag-ibig o ang tunay na umiibig hindi nang iiwan. Amen.